teacher ka, hindi ka na dapat nangingialam or nakikisali sa mga usaping politika. Ay hindi. Teacher nga ako eh. Our duty is to teach the truth and I stand for it. Ang nakalagay po sa Code of Ethics namin ay we should not use our position or influence to support any party or candidate. Hindi naman po kami nangangampanya eh. Hindi rin to eleksyon. We are fighting or we are using our voices to fight against corruption. 1,000 classrooms po ang hindi pa natatapos ang construction. And ayon sa DepEd, 165,000 ang kulang na classroom sa bansa natin. 4,000 lang ang napapagawa every year. In that case, aabutin po ng 40 plus years bago mapunan yung mga kulang na classrooms. So, ibig sabihin yung mga kinder students ngayon, makakapag-asawa at anak na sila, magkakaroon sila ng sariling pamilya, kulang pa rin yung classroom sa bansa natin. Ayan po, magandang araw, mga ka-Reaksyon-Bay. So ako po, si Reaksyon-Bay. Ito po ngayon, marami tayong nakuha na mga ebidensya o mga balita, no? Sana huwag nyo pong kalimutang mag-comment dito sa panonood natin ito, no? So, huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. So, isang subscribe lang po, masaya na tayo. Yan. So, dito po ay pag-uusapan natin patungkol dito sa mga balitang viral ngayon na yung mga napagawa nilang mga classroom, no? Ang dami. Mga humigit kumulang. Yan. Humigit kumulang sa mga silip mo sa isang taon. Mga sabihin natin humigit kumulang na sa 30 classroom, 30 classroom, more or less, no? Yan. Ang dami, no? Yan. Ito naman, ito naman pala kay sa pinagawa ni Tatay Digong nung nakarang administrasyon na sa isang taon lang nung napagawa niya 23,359. Yan po. So, malapit lang po yung diferensya, no? Kunti lang yung diferensya. Sa kay BBM, ayan, 22 lang, no? Malapit lang naman yan. Tignan mo naman, no? So, ayan, basahin po natin. So, therefore, millions to billions ang nabulsa. DBM, Marcos Jr., Congressman, some Senador. Naku po! Congressman, Senador, sino kaya po na madadali dito? Swerte pa umando, pwede pa humabol yung mga nag-insert nito o kaya yung mga nagpagawa nito. Yung nagpapagawa nito, pwede pa humabol. Kasi yung sa flood control, yun ang iniimbestiga ngayon, di ba? So, yung flood control, more or less, 2 years, 3 years, bago masolve ang kaso. Tapos, isusunod yung, ewan ko, kung isusunod yung mga eskwelahan. So, yun. Siguro, eskwelahan naman ang isusunod. Pagkatapos ng eskwelahan, yung mga agency, mga LTO, lahat yan. Kasi, DPWs na una na eh. Isusunod lahat yan, mga agency. No? So, ito, may chance pang umabol. Yung mga aabol nila, yung Porgida yung kaya dating Presidente Duterte, 23,000 lang yan. Habol nila yan, baka sir, makakatapos sila ng 22 plus 22. 44, di ba? Makakahabol yan. Edi 22,000. Konti na lang. Mahabol nila yan. Di ba? Kaya marami pang pag-asa yung mga classroom na yan. Makakahabol pa yan. Malayo pa, hindi pa ma-imbestiga yan. Ang unang imbestigahin, yung flood control, pero sabi nga ni Senador Wendy Gatchalian,
baka abot daw ng 2 to 3 years bago malutas yung kaso? Yan ang tanong. 2 to 3 years. Siyempre, ngayon pa lang nakailang buwan na tayo. Wala pa, hindi po umusad. Di ba? So, yan lang ang masasagot natin ngayon. Ang masasabi natin kasi nagbabase lang mo tayo sa mga sinasabi ng ating mga ibang senador, mga kongresista. Ito po yan, kagaya niyan, no? Isipin mo, sabi, ang layo ng depresya. Ang lapit nga ng depresya Kinompute lang Zero lang yung depresya dyan Sabi nga nung nag-compute, tingnan natin paano kinompute. Pre. Bakit pre? 22 na lang yung natira sa classroom ni BBM. Bakit ilan ba nung SONA? 22,000 pre. Di ba marunong ka mag-doctrine? Ay nabura yun. Sige nga. Ganito lang yan pre. SONA 22,000. Tapos nung wala, naging 22 ng investigasyon. Pwede lang yan, Balik mo yung tatlong siya. Putang ina, wag mong subukan. BBM, bakit ilan ba nung SONA? 22,000 pre. Di ba marunong ka mag-doctrine? Ay nabura yun. Sige nga. Ganito lang yan pre. SONA 22,000. Tapos nung wala, naging 22 ng investigasyon. Pwede lang yan, Balik mo yung tatlong siya. Putang ina, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pre. Ayan po, diyan po natin malalaman kung ano pong pagkakaiba ni Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo, ang layo. Kung basahin nyo po ito, napakaraming achievements. Dito pa lang sa classroom, 3,637 nung 2023. Nung naging 2024, pagkatapos nag-resign, wala na lahat. So, ito po marami pa pong ginawa. Pati yung mga overtime na mga teacher, lahat po yan binayaran ng ating Vice President sa kanilang pondo. Di ba? Yan. So, marami. Kaya lang talagang hindi niya maatim ang mga kalokohan dyan sa mga budget. Kaya po siya nag-resign, sa kanyang position bilang secretary ng DepEd. So yan. Ayan si Angara, Marcos Jr. Legacy. 22 classroom out of 1,700 lang kung times 2 mo yan, 3,004. Di man nangalahati kay Vice President Sara. Layo, Grabe. Tapos pag siniraan pa si Vice President Sara, wagas ng mga itong administrasyon na to. Pakapalan talaga ng muka. Di ba? Yan. Napanood yun naman po yung competition kanina, di ba? Okay lang ba yun? Ayan. Lipat po natin sa ibang video. Tingnan natin. Ito po, isang teacher na napakaganda. Tingnan nyo naman. Mukha bang teacher to? Pero tingnan natin, sabi niya, teacher yata pakinggan natin kung ano ang reaction niya dahil siya po ay teacher. Ano ang reaction niya sa 22 classrooms, di ba? Pasok. Teacher ka, hindi ka na dapat nangingialam or nakikisali sa mga usaping politika. Ay hindi. Teacher nga ako Our duty is to teach the truth and I stand for it. Ang nakalagay po sa Code of Ethics namin ay
we should not use our position or influence to support any party or candidate. Hindi naman po kami nangangampanya. Hindi rin to eleksyon. We are fighting or we are using our voices to fight against corruption. 1,000 classrooms po ang hindi pa natatapos ang construction. And ayon sa DepEd, 165,000 ang kulang na classroom sa bansa natin. 4,000 lang ang napapagawa every year. In that case, aabutin po ng 40 plus years bago mapunan yung mga kulang na classrooms. So, ibig sabihin yung mga kinder students ngayon, makakapag-asawa at anak na sila, magkakaroon sila ng sariling pamilya, kulang pa rin yung classroom sa bansa natin. So, si Madam, di ko alam po anong pangalan o apelyido, pero paano niya na-commit na 40 plus years bago mapunan talaga ang pangangailangan nila sa mga school, no? So, siguro sila alam nila ang mga population ng ating bansa. Sa bagay, halos karamihan, ang daming talagang mga estudyante, lalo na sa public, parang shifting na ba? Shifting, kumbaga. Merong pumapasok ng umaga at merong pumapasok ng alas 12. So, from 6 to 12, tapos 12 to 6. Ganun po yung hatian. Kaya talagang kulang na kulang ang mga classroom. No? And teach mad. I cannot stay silent. I cannot stand by dreams of the children are stolen. Ang mga teacher naglalabas ng sarili naming mga pera, di ba? Para mapaganda yung classroom, para magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga bata. Tapos sila nanakawan nila. Baka sabihin nyo, wala namang mangyayari kahit magsalita ka dyan eh. They're still living their luxury lives. Yes, maybe one voice cannot change everything, but silence definitely changes nothing. If you see the wrong and you stay silent, you become part of the wrong. That's biblical. And I speak up because the children or my students deserve someone to fight for their future. I am not against the government. I am against corruption. And magkaiba po. Alright, yan. Nasaksihan po natin ang mga reaction po ni Madam, no? So, totoo po naman lahat ang sinasabi niya eh. Isipin niyo po yan, no? Ang daming kailangan na eskwelahan. Ang sa bagay, hindi natin alam. Priority, kagaya ng flood control, sabi nga ni dating Senator Angara, ngayon Secretary Angara na siya sa DepEd, isipin mo, inuna daw yung flood control. Palagay ko, hindi naman po yun. Lahat po yan may budget. Paano inuna yung flood control kung may budget? May budget naman po yung eskwelahan eh. So, hindi po inuna yan. Ang inuna talaga, ang investigasyon. Talagang mauna po ang investigasyon ng flood control dahil yun po talaga ang pumutok. Di ba? Pero ngayon, nadamay na yan dahil sa kakatanong ng mga sa Senate Committee, no? Sa budget, naitanong ni Senator Wing Gatchalian kung mga ilan na ang classroom na ipapatayo, ganun-ganun, hanggang na-question kung ilan na yung kung ilan na po yung natapos nila classroom completed ngayong year na to. Ayun, naging Bulaga, di ba? Sipin mo, 22 classroom in 1 year. Oh, okay, yung completed. Pero yung ongoing, ewan ko, kung hindi Goshen, sabi nila 800 ongoing yon, di nawawala yung 700, patay na yon, nabulsa na sigurado yon, di ba? Ganyan lang naman eh. Oh, anyway, ipasok natin uli yung mga yung mga nagrarally. Muntik nang nakapasok ito sa ICI, no? Sa Department of Energy. O yan, sandali.
So ito po yun, no? Yung muntik na po nakapasok yung mga nagrarally. Buti na lang naisara kagad ng mga security dyan sa loob ng opisina, no? Ito po, sabay-sabay po natin panoorin. At yung hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, no? So ito na po, rekta na tayo. Oh, ayan oh. Ayan. Pamilya meron pong Grabe, nasuko dito sa gate ng Paano kaya kung nakapasok yan? PNOC ng Department of Energy dito sa Taguig City. Ito pong gate na ito ay entrance kung saan papasok ang mga opisyal at nagsasagawa ng hearing. Yes po ngayon walang nakaschedule na hearing. Pero itong mga grupo na ito So yan po, no, mga grupo ng sinasabing makibaka ka. Ewan ko kung anong grupo yan, pero muntik na po nakapasok eh. Buti naagapan ng security. Dito po yan sa Department of Energy. So ewan ko lang, siguro nababanas na lahat ang mga ating kababayan. Kahit saan, nandyan na. Isipin mo, nasa Department of Energy. Ayan. ay saan-saan at nakasunod na tanggapan ng Department of Energy. Agad namang naisara ng mga gwardiya itong compound na ito, yung gate, kaya hindi nakapasok. Pero eto po at nagpo-programa ngayon itong mga progresibong grupo na ito, dala yung mga plaka na ang kanilang panawagan ay yung mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. So abangan lamang po natin yung magiging development dito sa kilos protesta na ito sa labas ng tanggapan ng Department of Energy kung saan nag-uopisina ang Independent Commission. Diyan pala nag-uopisina ang sinasabing Independent Commission. So ICI siguro yun, Independent Commission of Infrastructure, no? So anyway, dyan muna magtatapos ang ating munting video. So sana po na gusto nyo ng ating upload ngayon. Maraming salamat. God bless.